At kahit na walang kasalanan, siya ay pinatay. Dapat ba natin yun ikalungkot? Well, the answer must be no. Ikalugod natin ito. Dahil ito ang dahilan bakit tayo may kaligtasan. Ito talaga ang itinalaga ng Panginoon na siya na hindi nakakakilala ng kasalanan ay ginawang kasalanan para sa ating kapakanan. Now, sinabi niya ni Pedro, inyong hininging ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao. Now, let me ask you, sa tingin niyo, bakit pinili ng mga Hudyo si Barsabas kesa kay Kristo, kesa kay Jesus? Do you know the reason why? Maybe some of you will say, dahil nabasa ko, inudyok ng mga punong pari na magsigaw na, crucify, crucify. Well, maybe you will be correct. Pero kung tatandaan po natin, bago po ito nangyari, 1 linggo po ang nakaraan. Natatandaan niyo po yung triumphal entry? Triumphal entry. Yung pagpasok po ni Jesus sa Jerusalem, sakay-sakay ng isang asno. Okay, para mas maunawaan nyo yung palaspas. Yan yung doon, no? Triumphal entry. Kung matatandaan nyo po, ano po yung sinisigaw ng mga tao? Hosana, Hosana. At anong ibig sabihin ng Hosana? Save us now. Iligtas mo kami. Na bakit ko po yun nabanggit? Kasi po, alam niyo po bakit sumisigaw yung mga Hudyo nang iligtas mo kami sa pagpasok niya sa Jerusalem? Dahil ang hinihingi ng mga Hudyo ay iligtas sila mula sa pagkakaalipin nila sa Roman Empire. Kaya sila ay excited at nagagalak sa pagpasok ni Jesus. Kasi parang iniisip nila, parang ganito po, ayan ay magliligtas sa atin mula dito sa Roman Empire. Kasi nga, ang nakaupo sa Jerusalem is ang Roman Empire. Kaya ang sigaw nila, Hosana, Hosana. Hindi po nila sinasamba si Jesus. But sinasabi nila, iligtas mo kami. You see? So they are expecting Jesus Christ to save them, na iligtas sila mula sa Roman Empire. You see? Yun ang dahilan. Bakit sila sumisigaw, crucify, crucify. Yun ang dahilan bakit nila hiningi si Barabas. Bakit? Alam niyo po ba anong ginawa ni Barabas? Bakit siya nakulong? Kasi si Barabas po ay nag-alsa laban sa Roman Empire. So, ibig sabihin, pinili nila si Barabas hindi dahil sila inudyok. Yes, inudyok sila ng mga punong pare, but the main reason is, nakita nila na si Barabas ang may kakayanan na magligtas sa kanila mula sa pagkakaalipin nila sa Roman Empire. Kasi ginawa na yun ni Barabas eh. Nag-alsa siya laban sa Roman Empire. So ito yung magliligtas sa atin. Hindi itong si Jesus. You see? Ibig sabihin, expectation versus reality. They were expecting Jesus to save them from Roman Empire. Pero hindi yun ginawa ng Panginoong Jesus. Hindi nila nagustuhan ang mga turo ni Jesus. Ano bang sinabi ni Jesus? Kapag kayo sinampal sa kaliwa, ibigay niyo yung kanan. Ayaw nila yun. Gusto nila labanan natin ang Roman Empire. Kasi yun yung inaasahan nilang Kristo. Yun yung inaasahan nilang tagapagligtas. Yun ang dahilan bakit pinili nila si Barabas. At yun ang sinasabi ni Pedro dito, pinili nyo. Hiningi ninyo ang isang mamamatay tao. And what is it for us? Alam nyo? Sana hindi. But maybe most of the time, ganun po tayo. Pinipili natin lagi yung temporary na solusyon kesa sa tunay
na solusyon. Just like yung mga Hudyo, pinili nila si Barabas kasi they thought na ito yung magliligtas sa kanila. And let us be careful on that as well. Huwag tayong maging katulad ng mga Hudyo na pinipili si Barabas. Pinipili yung mga temporary solution kesa sa tunay na solusyon. At nagpatuloy si Pedro sa verse 15. Malapit na po tayo. At inyong pinatay ang may akda ng buhay. See? Inyong pinatay ang may akda ng buhay. Ano pong ibig sabihin ng akda? Sa Greek word po, ito po ay archegos. Nang ibig sabihin ay chief leader. You see? Chief leader. Commander. Dito pinapakita ni Pedro, pinili nyo yung mamamatay tao at pinatay ninyo itong may akda ng buhay. Ito yung tunay na leader. Ito yung tunay na hari. Ito yung tunay na gagabay at mangunguna sa inyo sa buhay. Ganon pinakita ni Pedro. Siya po ang nagdadala at nangunguna sa buhay natin patungo sa tagumpay. Yun ang gusto ng mga Hudyo. Pero anong ginawa nila? Pinili niyo yung mamamatay tao. Ang magkamit ng buhay na walang hanggan. Ito ang tunay na kaligtasan na dapat po nating naisin. Pero, sa kabila ng yon, sinabi ni Pedro, muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. So dito natin makikita ang soberanya ng Panginoon. Hindi ang kalooban ng mga tao. Yes, it is the will of man na piliin ang mamamatay tao at patayin si Jesus. But the will of the Lord prevails. Binuhay ng Panginoon si Jesus. At sabi ni Pedro, mga saksi kami sa bagay na ito. At kung matatandaan niyo po, mabigat po ang salitang saksi sa konteksto ng lipunan ng mga Hudyo. Pag sinabi mong saksi ka, siguraduhin mong tunay yung sinasabi mo. Kasi kapag hindi, ikaw ay mapaparusahan. So sinabi ito ni Pedro with great boldness sa harap ng maraming Hudyo, saksi kami sa pagkabuhay muli ng taong ito na inyong pinatay. Now in verse 16, at sa pamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan, ang kanyang pangalan ang nagpalakas sa taong ito na inyong nakikita at nakikilala. So dito na po sinabi ni Pedro kung sino ang dahilan ng pagkakagaling ng lalaking lumpo. Ito ay sa pamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan. Nang binabanggit po dito ni Pedro na pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan, hindi po ito yung pananampalataya nung lalaking lumpo. Again, kung matatandaan niyo po last week, hindi po siya nag-expect ng kagalingan or kung anuman. Okay? But yung nagpagaling sa kanya ay pananampalataya po ni Pedro at ni Juan. Labas po iyon sa taong na napagaling. And ang sabi niyan, kanyang pangalan. Now, ito po ay sa pagkatao, sa kapangyarihan at sa otoridad ni Jesus. Doon po, gumaling yung lalaking iyon at nagpatuloy po si Pedro, ang pananampalataya sa pamagitan ni Jesus ang nagkaloob sa taong ito ng ganitong sakdal na kalusugan sa harapan ninyong lahat. Now, Pedro is not repeating pananampalataya. This is very important. Sabi niya, ang kanyang pangalan, ang pananampalataya sa pamagitan ni Jesus. Baka po kasi isipin nyo, nag-repeat lang si Pedro. No. But actually, dito nyo makikita kung saan po nanggaling ang pananampalataya. Diba sinabi ni Pedro nung una, pananampalataya sa pangalan ni Jesus. And now, he is saying, ang pananampalataya sa pamamagitan
ni Jesus. Ibig sabihin, ang pananampalataya po na ito ay mula po kay Jesus. Siya ang nagtatag at let's read Hebrews 12:2. Siya ang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Sino nagtatag ng pananampalataya natin? Tayo? Hindi. So it's very clear na ang pananampalataya ay nagmula sa Panginoon. Siya ang nagtatag nito. At nagpatuloy siya, ang nagkaloob